Ngayon mga kababayan, eto naman tayo, kay Mike Defensor naman po tayo mga bossing. Gawa. Magandang hapon. Yan, Mike Defensor versus Matibag. Sabi ni Alonly TV, pati anak niya nakawig. Uy, grabe ka naman, 'no? Pati yung wig nila, pinapakialaman. Hayaan mo na, 'no? Parehas naman sila. Siguro nagpapalitan lang. O game, Defensor, eto naman si Defensor, tinawag, nabobo naman daw po si Melvin Matibag. Oh, Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. putik na. Tatanungin natin sila, 'no? Yung mga pinapalabas niyong 18 marites, 'no? Yung mga, ginagawa niyong pagpapabagsak sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba kabobohan yung mga kilos nitong mga ito, mga kababayan? Biruin mo, eto, Gotesa na lang po. Yung Gotesa, sablay-sablay na yung mga sinasabi. Hadea Alawi, shout out sa'yo. Sablay-sablay na yung mga sinasabi ni Orly Gotesa. Ngayon, iisip ka, naku kailangan, um, kumuha tayo ng isang tao na talagang hindi sasablay at marunong magmemorya et cetera. Ang ginawa ho mga kababayan, yung isang tao na nga lang sumasablay, ginawa pa nila 18 marites pa ho. Sabi ko, ng tutya itong mga ito, oh. Di paano 'pag inisa-isa mo 'yan? Hindi kabisado yung script. Ano ang mga sasabihin niyan, 'di ba? Di labo-labo yang mga 'yan. Kasi hindi alam kung ano yung mga script. So ngayon mangyayari niyan, 'pag pinaisa-isa 'yan, aalma sila. Gayon na nga po ang ginagawa, umaalma, "Ay hindi po puwede na isa-isahin. Dapat po sama-sama." Bakit? Si Baligod ang may hawak ng master script daw, 'no? Kaya po ang lagi nating nakikita nagsasalita doon sa 18 marites nila, puro si Baligod lang ho, eh. Sabi ni Joker na inaanak nitong si, Boss Mike Ngotby, "Ninong tumahimik ka na sa mga kalokohan mo. Kaya, pandakekok Gloria pa lang, nagpayaman ka na, eh." 'Di ba? Tuloy. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan Galing mismo kay Ngotby mga kababayan, 'di ba? May ipinakita pa sila matibag na mga engineering plan. Ang ginawa dito ni, Mike Defensor mga bossing, tumayo, nag-vlog, nagganon doon sa labas nung establisyemento nila na sinasabi nila dati hindi daw kanila, na ngayon po, kanila na, pero hindi pinakita yung loob para i-debunk yung mga sinabi ni Attorney Matibag. Nasa labas lang po. Kasi baka 'pag pinakita yung loob, malaman totoo pala yung sinasabi ni Attorney Matibag na merong mga iniba, hindi nagpasa ng, permit para baguhin, 'no, na tutugma doon sa kanilang negosyo na di umano bahay-bembangan daw po at napanood natin mga kababayan, 'di ba? Napanood natin na, nire-raid yun. Tuloy. po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayun, Ayan, nakikita niyo may mga establishment. Nandyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Akala ko ba dati tinatanggi niyo. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago, yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Uy mo yaman ni Defensor tapos makukulong buong pamilya 'no? Alam niyo po yung mga mayayaman, 'no, lalo na po yung talagang, malilinis nilang pinagpaguran yung kanilang mga kaperahan. Pumupunta po 'yan sa mga gym, 'no po. Bakit? Nagpu-push-push po 'yan ng pagwo-workout. Bakit po? Ang habol nila longevity. Ma-enjoy nila yung mga kayamanan na kanilang, natamasa po. Ma-enjoy nila yung buhay na meron sila. Kaya lang tapos ganito yung kila Defensor ang mangyayari, yayaman, daming mga ganyan, daming mga ano. Tapos oble yung anak, oble yung misis, oblo din siya. Aray ko po, wala na. Walang ibig sabihin yung madami kang pera. 'Di ba?
Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lalata, and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI, talagang ginagamit pampolitika. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman dito sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami, ang may-ari nitong establishment na ito, ay involved na. Uy, sabi yung ang misis mo daw yun yung mismong nakapirma doon sa bahay Bembangan. 'Di ba? Sabi ni Iluminador o Iluminado Agabao, papaano ba naging magulo ang Senate House? 'Di ba po nung pinanalo ng COMELEC si Marcoleta na alam naman nating DDS, lalo pong lumala ang problema dahil po silang lahat ang habol kapangyarihan. Oh. Daw po kami sa ganoong human trafficking. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. Oy, putang ina ka, Roque, naririnig mo. Ay, sorry! Sorry. Uy, nananahimik si Roque. Hindi kasi naalala ko lang si Roque. No, human trafficking din ang kaso ni Roque. Sabi ni Jessa Alvaro Martin, good night na po sa inyong lahat. May work po bukas, 10 PM na dito sa Toronto, 10 PM. Advance kayo ng 1 oras sa amin. Good night. Yeah, salamat Oh. 'Di ba? Si Roque human trafficking din yung yung kaso. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang. Dito sa may Shangri-La EDSA. Maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World. Dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di Bakit yung mga chika babes ba dyan sa inyo hindi naman pinilit? Kusa lang sila na magpapabembang. kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po dito mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating nga nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Mukhang tama naman yung paggamit ng NBI. Linabasan ng warrant of arrest si Bato de la Rosa. 'Di ba? Inaaresto nila. 'Di ba? Hudas ka, markado ka, wala kayong pakialam sa Pilipinas dahil bayad kayo. Sabi ni Sandy De Los Reyes. Mabuti na lang si Tatay Digong ang picture mo. Kasi nami-miss na nung mga DDS si Tatay Digong. Simula nung nakulong, hindi na nakikita si Tatay Digong. At least, diyaan, maaalala nila. Sabi ni Edwin Andal, wag sa social media ka magsalita. Doon ka sa tamang lugar magsalita. Oo nga naman, di ba? Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita, maging sa mga senador, ito po. Biglang naging asawa. Napunta doon sa asawa, boss. Uy, putik ka, iniba mo na yung usapan. Mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Kaya yung kasong sinasabi nila, handa akong harapin niya. Yan na naman tayo. Meron na naman silang iniebas na kaso, pero wala naman pong ipapakitang ebidensya sa atin, mga kababayan. Paulit-ulit na gano'n ang style ng mga DDSO, mga bossing. Nakita nyo? Yung Vice Presidente, ibinibintang yun pong yung barilan doon sa paaralan, ibinibintang sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, di ba? Nilapagan sila ni Atty. Claire Castro ng ebidensya.
Oh, nung panahon ni dating Pangulong Duterte ang dami din gano'n na, nangyari. Sabi ni Attorney Claire Castro, bakit hindi niya tinuruan ang kanyang tatay para maging matahimik at walang mga barilan na nangyari din nung panahon ni dating Pangulong Duterte, 'di ho ba? Oh, Yan. At mahilig po kasi ang mga DDS yung tipo bang, "Wala, oh, sasabihin ko ganito, ganyan, may mga pagnanakaw." Pero hindi naman ho tayo papakitaan ng ebidensya. Paano natin kakampihan at susuportahan itong mga ito kung ang lagi lang, "Oh, si Martin Romualdez magnanakaw, oh, si Bongbong Marcos magnanakaw." Saan ebidensya niyo? Wala na, 'di na magsasalita, 'di ba, Tina B? Wala na, gano'n gano'n lang ang gusto nila. At bakit nila patuloy na ginagawa? Kasi merong mga DDS na nagpapauto po sa kanila. 'No, na sabihin lang nilang gano'n, mauuto na. Kagaya nung kay ano, Congresswoman Beatrix Luistro. Ano sabi ng Vice Presidente? Si Jervil tsaka yung mister niya may utang sa'min 8 to 9 milyon. Kasi siya yung tumayo, yung mister daw niya ang tumayo bilang abogado ni Luistro. Nagulat siyempre yung, congresswoman. Sumagot agad, agad-agad. Sana naman po pakitaan kami ng Vice Presidente, nung mga resibo ng pagkakautang namin para naman sa gano'n ay mabayaran agad. Hindi na sumagot yung Vice Presidente, 'no. Pero yung mga DDS naniwala na agad. Gano'n ho, gano'n lang ang estilo ho, ng mga DDS. Paniniwalaan agad nila, mga kababayan.